Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, paano mo malalaman kung nagseselos ang isang lalaki? So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Oops, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ating aalamin. Number 1, ito yung laging nagtatanong. Opo, ganyan siguro lahat ng nagseselos. Talagang magtatanong yan dahil gusto niya ng mga malinaw na kasagutan, di ba? Kasi meron na siyang mga pagdudula, may mga paghihinala dahil sa kanyang nararamdamang pagseselos. At ganyan din ang lalaki. Kung napapansin mo na madalas na siyang magtanong tulad ng, saan ka pumunta? Sino ang mga kasama mo? Anong ginawa niyo doon? So, ginagawa niya yan dahil nagkakaroon na siya ng mga paghihinala. So, ladies, isang sign yan na ang lalaki ay nagseselos. Lagi nang nagtatanong, okay? Lalong-lalo na kapag yung mga tinatanong niya ay regarding sa ibang mga lalaki. Di ba? Nagseselos na yan. Number 1. Number 2, eto yung pagbabago ng ugali. Mapapansin mo na hindi naman siya dating ganon. Pero ngayon ay iba na ang mga napapansin mo o ginagawa niya sa iyo. Siya ay nagiging tahimik na. Nagiging tahimik ang lalaki kapag maraming bumabagabag sa kanyang isipan. Sasariliin na lang niya kung ano yung mga napapansin niya. Yung iba naman ay nagagalit. Madalas kasi ang galit ay nangyayari yan dahil siya ay nagsiselos. So kapag yung mga unreasonable na mga bursts of temper, yan ay mga signs ng pagsiselos sa isang relasyon na, okay? At minsan din ay nagiging sobrang clingy or sweet siya sa iyo, di ba? Dati naman ay hindi ganon. Pero ngayon, magugulat ka sa kanyang mga pakikitungo sa iyo. Ginagawa niya yon kasi meron siyang nararamdamang threat sa labas. Nagsiselos siya. Kaya nagbabaka sakali na kapag naging sweet siya, malambing siya sa iyo, ay magko-compensate yon sa kanyang nararamdaman. At nagbabaka sakali siya na yung pinagsesilosan niya na yon ay hindi na mangyari dahil sa mga treatment niya sa iyo or it may be otherwise. Okay? Number 2. Number 3, ito yung pagpupuna sa mga taong kakilala mo. Okay? So, maaring ito yung mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, o mga tropa mo, basta yung mga taong malalapit sa iyo. Okay? So, lagi kanyang tinatanong, sino ba ang mga yun? Bakit ganyan ang pakikitungo mo sa kanila? Bakit ang sweet mo? Bakit ang saya-saya mo lagi kapag sila ang kasama mo? So, yung maganyang mga pagpupuna, halatang halata, di ba? Very obvious na siya ay nagseselos. Kapag mga ganyang mga pagpupuna na very straightforward na, selos na yan, okay? Kaya para maiwasan yung mga ganyan sa isang relasyon, iwasan mo na yung mga bagay na alam mo na nagdudulot ng pagseselos sa karelasyon mo, okay? Siyempre, kapag mahal mo yung partner mo, karelasyon mo, iniiwasan mo yung mga bagay na alam mo na magdudulot ng problema sa relasyon nyo. Number 3. Number 4, tinitignan ang cellphone mo. Madalas talaga ay yan ang unang gustong gawin ng isang taong nagseselos. Gusto niyang makita ang laman ng iyong cellphone, okay? Kung hindi man niya direktang masabi sa iyo na gustong tignan, maaring yan ay lihim na pasulyap-sulyap or patingin-tingin sa cellphone mo, okay? Or kung may pagkakataon at naiwan mo ang cellphone mo, yan ang pagkakataon niya para tignan ang laman, okay? Basta ang gusto niyang makita ay kung ano ang laman ng iyong cellphone. Nangyayari yan kasi nagseselos siya. So, meron na yung pagdududa. Naghihinala na yan.
Kaya gumagawa siya ng mga ganyang measures para masatisfy niya kung tama ba ang kanyang iniisip. Aminin natin na yung cellphone natin, nandyan lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Number 4. Number 5, nagiging kontrolado na siya. Ikaw ang kanyang kinokontrol. Okay? So, maaring dati pinapayagan ka sa lahat ng mga gusto mo. Ngayon, hindi na. Kasi nagseselos siya eh. Kung dati hinahayaan ka lang na tumambay doon sa iyong mga kaibigan, ngayon hindi na niya pinapayagan. Kung pinapayagan ka man ay paminsan-minsan na lang. Okay? Kasi, syempre, hindi maiwasan na magselos ang lalaki, lalong-lalo na kapag ikaw pa ay laging nakikisama, nakikihalubilo sa mga ibang mga tao, lalong-lalo na kapag yan ay mga lalaki rin katulad niya, di ba? Threat yan eh. Kahit sinong lalaki, kapag nakikita niya na gano'n yung ginagawa mo, magseselos talaga yan. Kaya dumarating na sa punto na inokontrol na niya or nililimitahan niya yung pagpayag sa iyo sa mga ganyang gawain. Okay? Kumbaga, fini-filter out na niya yung mga gagawin mo. So, ayan po, ang number 5. Number 6, pag-iwas. Kung karamihan ay talagang konfrontasyon ang gustong gawin, nagtatanong, etc., ito naman ay iba. Siya ay nagiging distant, umiiwas na siya, nagiging cold ang treatment niya sa iyo. So, nangyayari yan dahil nagseselos siya. Di ba yung iba ay nananahimik lang. Ito na, nananahimik na nga, ay mapapansin mo na umiiwas na siya sa iyo. Ayaw ka na niyang kausapin. Ayaw ka na niyang makita. Or kapag nandyan ka, umaalis siya. So, kapag ganyan ang pakikitungo ng lalaki sa iyo, tanungin mo siya, alamin mo kung bakit. Kasi may dahilan talaga yan. At iba-iba ang pagpapakita ng bawat lalaki ng kanilang pagsiselos. Yung iba, ganito sila. Hindi sila confrontational, kundi sila naman ay withdrawal ang gusto nilang gawin. So literal na lalayo, iiwas, aalis, ganon ang ginagawa nila. So ayan po, ang number 6. Number 7, ito yung palaban or ito na yung literal na konfrontahin ka na. Okay? Karamihan pa rin ng mga tao na nagsiselos ay talagang didiretsahin ka nilang kakausapin. Tatanungin ka niyan. Yung iba nga ay parang sinasabon ka na. Para na silang mga investigador kung magtanong, di ba? Ganon talaga kapag selos na ang nanaig sa kanila. Kasi ang pagsiselos ay talagang minsan hindi na nakakapag-isip ng tama yan. Basta bugso na lang ng damdamin ang umiiral dyan, di ba? Kaya nga sila galit na galit, di ba? Gigil na gigil. Kasi yun ang epekto ng matinding jealousy. Okay? Kaya para maiwasan ang ganyan, dapat sa umpisa pa lang ay nag-uusap na kayo para hindi ka humahantong sa mga gawain na alam mo na nagdudulot sa kanya ng pagseselos. Minsan kasi kapag ganito na yung nangyari, umaabot yan sa masasakit na pananalita, yung iba nga umaabot na sa pisikalan, which huwag na sanang umabot sa ganun. Kaya dapat ay nagiging open kayo sa isa't isa sa mga ayaw at mga gusto nyo, dapat ay alam nyo, okay, para maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Okay? So ayan po, ang number 7. So, ayan po, ang ilan lamang sa mga signs na ang lalaki ay nagseselos. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.